Nagkukumahog na si Britney na pumasok sa loob ng sasakyan nang naramdaman ng panunuot na lamig na sinasabi ng kanyang asawa sa kanyang balat. Sumiksik na siya sa tabi ng katawan ng kanyang asawa na kaagad naman siyang binalutan ng hinubad nitong coat. Hindi pa nakontento si Kenji. Lantarang niyakap na niyang asawa upang maibsan ang alam niyang lamig na nararamdaman ngayon ni Britney. Ang lamig ng balat mo oh, dikit ni Kenji ng isa niyang palad sa pisngi ng kanyang asawa. Halatang kanina ka pa sa labas, Han. Sa susunod na may kailangan ka, tawagan mo kong sekretary ko. Hindi mo kailangang lumabas. Hindi mo kailangang mapagod. Malinaw? Baka magkasakit ka pa niyan eh. Nanatiling nakatigil ang sasakyan nila. Ilang minuto pa si Britney na nakayakap ni Kenji na hindi naman tinutulan ng babae, bagkos ay sinamantala niya yon. Sinamantala niyang maramdaman pang init nito. Kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit hindi pa? Sinipat pa ni Kenji ang kanyang pangbisig na orasan upang sipatin niyang oras doon. Hindi sumagot si Britney. Wala siyang mapuhap na idadahilan niya. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa kanya na biglaan ang tungkol sa kanyang karamdaman hanggat hindi siya nakakakuha ng ibang opinyon ng doktor. Baka naman kasi nagkamali lang ang unang resulta ng kanyang physical examination. Tutal nandito na tayo sa labas. Kumain na muna tayo bago bumalik ng hotel. Bago pa makapagsalita si Britney ay inutusan na ni Kenji ang driver. Nadalhin sila nito sa isang kilalang restaurant sa lugar na yon. Hindi rin naman tumutol pa si Britney. Maliit siyang umiti kay Kenji nang igayasan nito palabas ng sasakyan at alalayan papasok sa loob ng restaurant. Hindi lang yun, pinaghila pa siya nito ng upuan kahit ng ilan sa mga customer ay panakanakantingin sa kanilang dalawa. Mag-order ka na ng kahit na anong gusto mong kainin. Ani Kenji na inabot na sa kanya ang menu. Okay, kaunti lang kinain ni Britney dahil wala pa rin siyang ganang hindi nakaligtas sa paningin ni Kenji. Ganun pa man hindi na lang siya sinita ng asawa. Baka masama lang talagang pakiramdam ni Britney. Kailangan mo bang magpa-check up? Pwede kong i-cancel ang trabaho ko bukas para samahan ka. Napaayos na naupo si Britney. Ilang minuto nang naburong kanyang mga mata kay Kenji. Inaaro kung bukal ba sa loob nitong inaalok na tulong sa kanya. Kung gagawin nila yon, baka mamay mabulilyasan tungkol sa kanyang business na lakad. Tapos kapag nagkataon siya pang sisisihin ito. Hindi na kailangan Kenji, iinuman ko lang to ng binili kong gamot tapos ay magiging okay na ako. Sigurado ka Han? Ang putla-putla mo. Sumasakit lang ang ulo ko. Pagbalik na lang natin sa Manila saka ako magpapa-check up. Hindi sumagot si Kenji, kayang-kaya niyang papuntahin doon ang sinumang doktor kung gugustuhin. Han, magsabi ka lang ha? Pwede nating papuntahin ditong doktor anumang oras. Huwag mo sanang kalimutan na kaya kong gawin iyon. Huwag mong tiisin ang anumang sakit na nararamdaman mo. Bumitak sa isang ngiti ang nanunuyot maputlang labi ni Britney. Oo na, sumakit lang naman ang ulo ko kanina. Yun lang, iinuman ko lang ng binili kong gamot. Sige, pagbalik nila ng suite ay magkasabay na silang pumasok sa loob. Kanina pa umaatake ang sakit ng ulo ni Britney, ngunit hindi niya magawang magreklamo. Hindi niya magawang dumaing kay Kenji dahil paniguradong pipilitin siya nito magpatingin sa doktor. Saka na niya pagbibigyan doon ng asawa. Mauna ka nang matulog, hindi mo na ako kailangang hintayin. May mga documents pa akong kailangang i-review at pirmahan. Susunod na lang ako sa iyo sa loob ng silid. Agad na paalam ni Kenjing na upo na sa sofa ng living room ng suite. Bahagya niyang nilingon si Britney na tumangulang naman sa kanya doon. Okay, tipid na sagot ni Britney kumuha na ng tubig upang dalhin sa kanilang inuukupang silid. Bago magpalit ng kanyang damit, ay uminom na muna si Britney ng gamot. Napangiwi na siya ng malasahan niyang pait noon. Hindi nakatulong ang maligamgam na tubig. Nagsimula siyang umubo. Kulang na lang ay masuka, ngunit kagad niyang inayos ang kanyang sarili. Nahiga na siya sa kama matapos na gawin ang mga kailangan kagaya na sabi ni Kenji. Hindi niya na ito hinintay na tumabi sa kanya. Pasara ng mga mata ni Britney nang pumasok si Kenji ng kanilang silid. Nasa tengang phone nito, may kausap. Kailangan na nating mag-ayos sa mga gamit, Han. Bukas na bukas din ibabalik na tayo ng Manila. Napabangon si Britney sa kanyang narinig. Ang buong akala niya kasi ilang araw pa silang mananatili. Bakit? May importanteng meeting akong pupuntahan. Hindi ko naman mapikasuyuan si Odessang dumalo. Marahang tumangulang si Britney. Alangan naman tumutol siya sa kagustuhan ng kanyang asawa. Teka, kaya mo ba? Huwag ka nang gumalaw. Sige na matulog ka na. Si Caroline na lang ang utusan kung mag-ayos ng mga gamit natin. Pigil ni Kenji sa kanya nang makita niyang parang hinang-hina si Britney.
Ako na, kaya ko naman. Sinundan lang ni Kenji ang bawat galaw ni Britney na kinuha ng maleta nilang dala. Lumipad ng kanyang mga mata sa bedside table kung saan nakalimutan ni Britney itapon ang balat ng gamot na ininom niya. Nilapitan niya ni Kenji at binasa ang pangalang nakasulat sa balat. Na-recognize niya ng gamot na yon ay mabibili lang sa pharmacy sa pamamagitan ng prescription ng isang doktor. Naalala niyang ginawa niyang pagpunta ng hospital nito na ibinalita sa kanya ng bodyguard niya. Han, sobrang sakit ba ng ulo mo? Hindi naman gaano. Kung ganun, paano mo nabili ang gamot na ganito? Pumunta ka ba ng hospital para magpa-check up? Natigilan si Britney sa akmang paglalagay ng kanilang mga gamit sa maleta. Binabayo ng puso niya ng mga sandaling yun sa kaba. Kailangan niya lusutan ng katanungan nito. Hindi siya pwedeng mahuli. Gaano ba kasakit ang ulo mo? Bakit kailangan mo magpa-CT scan? Hindi, nakiusap lang ako sa pharmacy dahil alam ko mabilis itong makawala ng sakit ng ulo. At pinagbigyan ka ng cashier na walang hinihinging kapalit na extra payment? Marahang tumango si Britney. Kapag sinabi niya nagbayad siya ng extra, siguradong marami pa itong sasabihin. Ayaw na niya mag-explain pa kung kaya naman hindi na lang niya yun pinarating dito. Mataas ang dosage ng mga ganitong klaseng gamot, Han. Huwag mo sanayin ang katawan mo na uminom nito ng madalas at baka masira ang kidney mo. Mahirap na magkaroon ng sakit sa kidney. Hindi na nagsalita pa si Britney na mabanggit ng asawang salitang kidney. Dumadagundong pa ang puso niya sa labis na kaba. Feeling niya ay mahuhuli na ni Kenji ang pinakatatago niyang result ng check-up. Nang tumalikod ito't muling lumabas na silid ay nakahinga na siya doon ng maluwag. Napahawak pa siya sa dibdib niya sabay lingon sa asawa na nagtungo lang ng kusina upang kumuha ng tubig. Muntik na, Britney. Pagbalik ni Kenji ng kanilang silid ay tinulungan na siya nitong ayusin ang mga gamit nila. Kung kaya naman mabilis nilang natapos yung inihanda. Dala rin ng gamot na ininom ni Britney. Kung kaya walang naging istorbo sa pagtulog niya. Nagising siya sa marahang mga tapik ni Kenji na nakaligo at bihis na. Bangon na, sa biyahe ka na lang paluwas matulog o pagdating na lang natin sa villa. Agad na tumalima si Britney, mabilis siyang kumilos. Gustong tapos niya sa pagbibihis ay dumating si Caroline na nakabukod ng kwarto sa kanilang mag-asawa. Hinakot na nitong kanilang mga dala. Sa daan na lang tayo kumain ng almusal. Yun nga ang nangyari. Nang may madaan ng restaurant ay doon sila nag-almusal. Bakit ang konti ng kinain mo, Britney? Hindi mo ba gustong pagkain? Napuno na ng pagtatakang tanong ni Kenji gayong favorite ni Britney ang kanilang mga in-order. Ni hindi mo halos nagalaw ang pagkain mo. Pilit na ngumiti si Britney. Wala talaga siyang ganang kumain pero hindi niya yung tahasang maamin. Inaantok pa kasi ako, pagdadahilan niyang alam niyang hindi pa paniwalaan ni Kenji. Sa bahay na lang ako babawi ng kain. Saka nahihilo rin ako. Baka isuka ko lang mga kakainin ko sa sasakyan mo. Pinagkibit-balikat yun ni Kenji pero sa mata ni Caroline, may kakaiba siyang napapansin sa asawa ng kanyang amo. Parang hinang-hina ito, gayong wala naman tong ibang ginagawa. Naisip niya na baka naglilihi ng babae sa pangalawang anak nila ni Mr. Barrowell, kung kaya naman hindi siya nagkomento pa. O sige, kapag masama pa rin ang ilang araw ang pakiramdam mo, sabihin mo sa akin ha? Tumango lang si Britney. Pinagpatuloy nilang biyahe kung kaya naman bago magtanghali nakarating na sila ng bahay. Sinalubong sila ng mga katulong sa bukana pa lang ng garahe ng kanilang villa. Sumiglang mga mata ni Britney na makitang anak na karga ni Manang Elsa. Para siyang nabuhaya ng loob dito. Ma! Sigaw ni Noah na makilalang kanyang ina sabay abot ng muti niyang mga braso. Parang maiiyak na nilapitan ni Britney ang kanyang anak at agad na binuhat. Hindi niya alintan ang panghihina ng kanyang katawan. Binitawan naman to ni Manang Elsa nang nasa mga bisig niya na. Hello Noah, namiss mo bang mommy? Halik na ni Britney sa isang swisngi ng kanyang anak na tumawa. Ang buong akala ni Britney matatakot sa kanyang anak dahil mula bata iti si Kenji nang palagi nitong kasama. Minsan lang niya makasamang anak, kung kaya naman parang matutunaw ang kanyang pusong kilala siya nito kahit ilang araw na silang nawala. Bagay na nagpasigla ng puso ni Britney. Kasi miss na miss kita. Pupog pa ng halik ni Britney sa leg ng anak na malakas na humagikik lang doon. Hindi nakaligtas kay Kenji ang munting hagikik ng kanilang anak na tila nakikiliti at nilalaro. Kung kaya naman nilingon niyang banda nilang mag-ina, kusang sumilay sa kanyang labi ang isang masayang ngiti nang makita niyang ginagawa ng asawa. Hinahalikan ni Britney ang anak nila, sa kanyang nakikita ay halatang sabik na sabik ang ina sa anak nila. Doon niya napagtanto na sa susunod nilang trip ng asawa, paniguradong pipiliin na niya isama ang kanilang anak para hindi namimiss ni Britney ng sobra. Ganyan mo sobrang namimiss si Noah, Han? Akbay na ni Kenji kay Britney.
Nakita ni Kenji na namamasa ng gilid ng mga mata ni Britney habang nakaburo pa rin ang kanyang mga mata sa muka ng kanilang anak na malutong pa rin na humahalakhak. Maya-maya ay mahigpit na itong niyakap ni Britney. Punong-puno ng halo-halong emosyon ng mukha ng kanyang asawa. Napakunot ng noo ni Kenji. Marami siyang napapansin kakaiba kay Britney, hindi niya mahulaan. Napalunok na siya ng laway na makita niyang masuyo nitong inamoy ang leg ng kanilang anak. Hindi tinanggal ni Kenji ang mga mata sa mukha ni Britney. Lalo siyang naguluhan na makita ito humikbit, nanginig ang labi. Britney, kuha niya ng atensyon nito ngunit hindi pa rin siya nito pinansin. Pinisil pa niyang isang balikat ng asawa, ngunit wala pa rin yung epekto. Han, are you okay? Ganyan mo ba na-miss si Noah? Hindi na mapigilan ni Kenji na magkaroon ng masamang kutob. Hindi naman kasi ganoon ang kanyang asawa. Sobrang emotional. Nagiging emotional ito pero sandali lang yon. Hindi ganito na tila ba bigla ng mga araw na yun makakasama niya at mayayakap niyang kanilang anak. Nabahala pa siya na makita niyang pumatak ang ilang butil ng luha ni Britney mula sa kanyang namumulang mga mata. Hindi simpleng pagkamis lang iyon. Nang lingunin siya nito, tuluyan to humikbi at lumaki-laki pang butas ng kanyang ilong na tila ba may mga bagay na nais tong sabihin at ipaalam na sa kanya. Han, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo naman sa akin. Wala, sobrang namiss ko lang talaga anak natin, Kenji. Kasi naman hindi natin isinama. Dingit sa kaalaman ni Kenji na kaya mas nagiging emotional doon si Britney ay dahil naisip niya na paano na lang ang anak nila kapag wala na siya, kapag sobrang lumala ng sakit niya. Sinong mag-aalaga? Tahan na Britney, huwag kang mag-alala. Sa next travel natin, isasama na natin si Noah para hindi mo na mamiss ng sobra. Nakakahiya maraming nakakita ng pagiging sobrang emotional mo ngayon. Dinaan na lang ni Kenji sa malakas na tawang kakaibang nararamdaman niya na mga kinikilos ng asawa. Estranghero yun sa kanyang mga mata. Hindi niya kilala. Sa loob ng pagsasama nila ay noon lang niya nakita. Nagkaroon siya ng katiting na pagkabahala, ngunit kaagad niya rin iwinaksi yun sa isipan niya. Halika na Han, tara na sa loob. Ang init dito sa labas. Nabibilad si Noah. Ayaw na ni Kenji na iginiya ng katawan ni Britney. Nakargang yakap pa rin ang kanilang anak. Sinusubukang kunin niya ni Manang Elsa ngunit hindi niya ibinigay. Magpapahinga lang ako saglit at kailangan ko na rin pumunta kaagad ng opisina upang hindi ako malate sa aming meeting. Dugtong ni Kenji na pinasiglap ang tunog ng boses niya. Kagaya na sinabi ni Kenji, ilang sandali lang siya nang malagi doon at kapag dakay nagpaalam ng aalis na rin matapos niyang halikan sa pisngi anak at sa labi naman si Britney. Tinanaw si Kenji ng kanyang mag-ina sa pag-alis na maligaya pang kumaway kina Noah at Britney. Nang maglaho na sa kanilang paningin ang sasakyan ay pasimpleng lumapit si Manang Elsa sa kanila. Madam Britney, ano po meron? Binuli ka ba ng asawa mo habang nasa Batangas kayo? Naintrigang tanong ng matanda sa babae. Mariing iniling ni Britney ang kanyang ulo. Hindi Manang Elsa, walang masamang ginawa sa akin ng asawa ko habang nandun kami. Ani ang pinagtakpan ng naging sagutan at issue nila nang dahil kay Rufa. Kung ganun madam, bakit po kayo malungkot? Naburong mga mata ni Britney sa matanda. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito na may malubha siyang sakit sa kidney. Sa katunayan nga po'y muli niya akong inalok ng kasal. Nakangiting harap niya ni Britney na napalis ng lungkot sa mga mata niya. Ang balitang ito ay parang bombang sumabog sa mukha ng matanda out of the blue na sumasabog sa tenga ni Manang Elsa. Matagal pa siya bago makahuma doon. Madam Britney, baka naguguluhan at nabibigla ka lang. Big deal na nga yung makisama ka sa kanya tapos gusto mo pang mag-renew ng vow ng kasal sa kanya? Seryoso ka po ba? Hindi may kakailang lungkot sa mga mata ni Manang Elsa. Ngumiti lang sa kanya si Britney. Manang Elsa, iniisip mo rin ng pagpapakasal sa kanya ay parang pagtalon sa nagliliyab na apoy, hindi ba? Subalit bakit ganun? Bakit maraming babaeng gustong gawin yon kahit na alam nilang mapapahamak sila oras na gawin nilang bagay na yon? Ginagawa nila yun hindi dahil mahal nilang kanilang asawa. Ginagawa nila yun dahil sa pera. O kung hindi naman ay dahil sa katawan ng partner nila. Iba ka sa kanila, Madam Britney. Alam kong iba ka sa kanila. Nasa mid na doon ng matanda. Hindi na makapagsalita ng maayos. Hindi niya alam kung anong ipapayo niya sa amo niya. Madam Britney, ayos lang ako Manang Elsa. Huwag ka na mag-alala pa sa akin. Mukha naman pong desidido na si Kenjing magbabago na siya. Umiling-iling lang si Manang Elsa, diskumpiyado pa rin siya. Halatang hindi pa rin naniniwala. Kailan niyo plano mag-renew ng vow? Hindi ko pa po alam kung kailan. May mga sikasuhin pa si Kenji bago balingan yun. Tumangutango lang doon ng matanda.
Siya nga pala Manang Elsa, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Huwag mo sana itong tanggihan. Bahagyang nakaramdam ng pagkabalisang matanda. Iba kasi ang timbre ng boses ng among babae niya ng mga sandaling iyon. Kung may gusto kayong gawin ko, Madam Britney, sabihin mo lang. Hindi mo kailangan tanungin ako. Hindi ka na po iba sa akin. Nantigan damdamin ni Britney sa kanya nang sabihin niya yon. Alam naman niyang may lunas pa ang sakit niya, ngunit gusto rin niyang manigurado kung sakali mang mali ang hula niya. Sasamantalihin niya na may mas magandang katawan pa siya para gawin ang lahat habang kaya niya pa yung gawin. Pakibantayan ngayong araw si Noah, may pupuntahan lang akong importante ngayon. Napamaang ng matandang tinanggap ang batang inabot ng amo sa kanya. Ibang inaasahan niyang gagawin ito ngayon. Sa isang iglap ay parang naging ibang tao si Britney. Huwag mo na sana akong tanungin kung saan dahil hindi kita mabibigyan ng sagot. Pagkasabi nun ay umakyat siya ng ikalawang palapag, nagpalit ng damit at ilang sandali pa, ay muling bumaba na rin doon. Isa sa mga regalo sa kanya ng kapatid niyang damit na yon, it was a light pink gauze skirt, inside and a pure white wool coat outside. Isa rin to sa pinaka-favorite niyang isuot. Gusto kong balikan namin ni Kuyang nakaraan kung saan okay pang lahat noon. Sa loob ng 4 na taon, ang set na damit na ito ay dala-dala ni Britney saan man pumunta. Nang isuot niya itong muli, hindi na ito halos kasya pa sa kanya. Hindi na bata at malambing ang postura ng babaeng nasa harap ng salamin ngayon. Ang saya noon at excitement sa kanyang mga mata ay naglaho na. Sa halip mukhang haggard at may sakit ang pumalit dito. Hindi na maitago ng kanyang make-up ang tunay niyang itsura gaano man kakapalang ilagay. Pero sinuot pa rin ito ni Britney dahil gusto niyang makita ulit siya ng kapatid na suotang damit na yon. Saan ka pupunta, Madam Britney? Alam ba ni Mr. Barrowell na aalis ka? Nagpaalam ka ba? Salubong ni Manang Elsa kay Britney pagbaba. Huwag ka mag-alala, Manang Elsa. Alam ni Kenji na lalabas ako. Tama ka, nagpaalam ako at pinayagan niya rin akong lumabas. Hindi makapaniwala doon ang matanda. Ganun pa man ay minabuti niyang huwag na lang magsalita pa. Hinayaan na lang niya ito. So paano? Aalis na ako. Nais pa sanang itanong ni Manang Elsa tungkol sa mga bodyguard niya. Ngunit nakalabas ng babae ng pinto. Pinagkibit na lang niya iyon ng 2 balikat niya. Sigurado namang hindi siya magsasabi ng kasinungalingan kung ikakapahamak niya. Sa kabilang banda, sa loob ng law firm ni Gavin ay tahimik na nakaupong lalaki sa kanyang upuan. Nakakabingi ang katahimikan ng loob ng kanyang opisina, bagamat na ibalik ang kanyang lisensya sa pagiging abogado na minsan ipinaalis ni Kenji sa kanya na epektuhan ng insidenteng itong kanyang reputasyon sa industriya. Ang opisina na dating puno ng mga kliyente ngayon ay sobrang malungkot na dahil ni isa ay wala na. Walang emosyon na mukha ng lalaki nakaupo sa harap ng lamesa niya. Napalingon siya sa pintuan nang pumasok doon ang kanyang secretary. Mabilis siyang napatayo sa upuan nang makita ang kapatid. Britney? Kuya Gavin? Napakurap-kurap na dun si Gavin dahil baka nag-hallucinate lamang siya ngayon. Ikaw ba talaga yan, Britney? Mabilis na tumakbo palapit sa kanya si Britney, yumakap ng mahigpit sa kapatid. Ginantihan na rin naman yun ni Gavin, ang bungakalang na lalaki ay nung nakaraan ng una't huli nilang pagkikita. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa pala yun. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalabas? May mga kasama kang buddy? Wala, ako lang. Mag-isa akong pumunta. Ibinuro pa ni Britney ang kanyang mukha sa dibdib ng kapatid na mayamay na basa na ng kanyang mga luha. Miss na miss niya ito. Bukod pa doon ay dagdag pa ang bigat na dinadala niya sa dibdib ng karamdaman niya. Britney, tahan na ang iyak. Bahagyang hinaplos na ni Gavin ang ulo ng kapatid. Kinurap-kurap ang mata para pigilan ang luhang pumatak ng dahil sa pagkakonsensya. Walang gamot na maaring mabili sa panghihinayang sa mundong ito. Kung meron man, handa akong ipagpalit lahat ng kayamanan at buhay ko sa isang piraso. Hindi sana ako magkakaroon ng maraming pagsisisi sa buhay. At hindi ka magkakaroon ng mahirap na buhay ng dahil sa akin. Pasensya ka na, Britney. Pasensya na.